Talagang sinubukan na daw si Sara Duterte ang mga kongresista, ano ho. Yun nga, malaking pagkakamali ito, etong move na ito na daw si Sara Duterte. Tingin niya siguro, malaki pa or marami pang siyang kaalyado, marami pa siyang kaibigan yun sa Kongreso. Mukhang nagkamali sa puntong ito etong si Tambaloslos, ano ho. At ang nakakatuwa dito ay dapat lang talagang managot kung ano man yung dapat panagutan sa mga budget na hindi mapaliwanag ng tama etong si Sara Duterte. Wala actually paliwanag dahil umiiwas sa mga katanungan. More than just allegations of mismanagement, she may be held liable for graft. Yan. In the same circles, itong mga taong ganito, sina Gloria Arroyo, yung mga Duterte na yan. Diba? Lahat may kaso ng graft. For possible violation of the anti-graft laws, if she cannot adequately explain and justify the adverse findings, and if the COA does not accept her explanation and justification. Dahil inaantay pa rin ng COA, abay malaki pala yung allowance na yun, ano, bago magbigay ng appeal nga etong OVP or etong si Sara Duterte doon sa mga notices of disallowances or notice of disallowances. Yun, mahaba palang panahon ang ibinibigay para mag-submit ng appeal etong Office of the Vice President. But again, sabi nga ni Congressman Luis Tro, hindi naman yun mandatory. Yun po ay discretionary or nasa discretion lang ng Office of the Vice President. Kung sila ay mag-a-appeal. Bakit lalong tumatagal yung appeal? Baka kasi nag-iimbento pa. Baka kasi gumagawa pa ng paraan. So parang gusto nilang i-delay para nga naman ma-delay din yung justice. Malabo yan. So kasuhan na etong sa Sara Duterte. Yan po ang sigaw ng taong bayan. Dapat lang talagang makasuhan. Ito pa, isa pa pong kongresista, merong pahayag tungkol sa mga nangyayari nga sa budget ng Office of the Vice President mula pa noong 2022. Talaga pong tatak Duterte na yata ang pambubudol. Tatak Duterte ang pambubudol. Malinaw na diversionary tactic. Meron kasing video message atang si Sara Duterte. Tulad ng tatay niya, gusto niyang ilihis ang usapin sa mga tunay na isyong kinakaharap niya. Ayaw niya kasing mapagpaliwanag sa 125 confidential funds spent in 11 days kung bakit malala ang korupsyon sa DepEd at palpak ang kanyang panunungkulan dahil tamad at hindi siya pumapasok sa opisina. Ito pala ang isa sa mga rason. Tamad. Hindi pumapasok sa opisina. Kaya kung matatandaan niyo po, mukhang araw-araw kahit linggo ay nasa opisina noong panahon ng kanyang panunungkulan atong si Atty. Leni Robredo. O konti ang security ng mga panahon na yan. Diba? At higit sa lahat, kung bakit sa gitna ng lahat ng kapalpakan at katiwalaang ito ay dapat siyang pagkatiwalaan ng 2 billion sa 2025. Yun. So lang mahirap pagkatiwalaan yung ganitong tao na una pa lang hindi na maipaliwanag kung paano nagastos yung mga budgets ng mga nakaraang taon. Tapos ngayon ang kapal ng mukha. Naku na bahala kayo kung pagdidesisyonan nyo. Dahil hindi naman daw kawalan sa kanya ang kanyang posisyon bilang Vice President. Ganyan? Gusto niyo maging presidente? Diba? Nakakagigil lang na may mga taong Sara Duterte pa rin. Sara Duterte forever. Huy!